Isang mapagpalang araw po sa ating lahat katiits mula dyan sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Dyan po sa labas po ng bansa sa Mexico at dyan po sa Zamboanga. Muchas gracias Zamboanga, muchas gracias Mexico. Ako po bago po at ko pagdikod po ng isa pong pinadala po na napaganda pong isang trace marker sign po na pinadala po natin katiits. At ito yung pagtulungan po sa pagdikod po at sa pag-analisa po ng napakaganda pong treasure marker mga katiits. Isa pong old tree, century tree na treasure marker mga katiits. Okay, ako po muna ay magpapasalamat po. Maraming salamat po sa mga katiits po natin na walang sawang pagsubaybay po sa aking YouTube channel. Bagamat ito ay medyo may kaliitan pa lamang. Please help my channel to grow. Alam ko hindi nyo akong bibigyan sa tulong po upang lumaki po ang aking YouTube channel. Ang aking palang YouTube channel ay ang tema po nito ay mga treasure sign, treasure symbol, treasure markers. At ito po ay ang aking dinidecode at inaanalisa kung saan po pwedeng mga item po natin o kayang i-locate o i-detect po ng ating mga metal detector, gold locator, or yung sa pag-analisa po sa mga treasure signs, symbols, and markers mga katiits. Okay po, may mga nagtatanong po sa aking comment section po kung saan pwede pong ipadala po yung treasure marker sign, treasure symbols, at treasure sign. So, pwede niyo pong ipadala po yung mga gusto mong magpadikod, magpanalisa po sa akin. Pwede nyo ipadala po sa aking YouTube, sa aking Facebook page po. Alejandro Sanchez po, yung nakasid po ako, nakasunglass po. Marami po kasing Alejandro Sanchez ang lumalabas po doon sa aking Facebook page. Ang inyong pipiliin po, Alejandro Sanchez na nakasid o nakasunglass po ako doon. So, yun yung gagawin po. Kasi nga, marami po tayong kaparehas na pangalan po. So, sa Facebook po, marami po talaga yan. May mga pangalan po na makakapareha mga katiits. So, marami pong Alejandro Sanchez po inyong matatagpuan, matunghayan po doon sa Facebook page. So, ang inyong pipiliin ay yung nakasunglass po ako doon, naka-shade Alejandro Sanchez po. Pwede nyo pong ipadala ang inyong mga treasure marker, signs, and symbol upang ipadikod po o panel na sa abot ko makakaya ay aki pong madidikod po yan at ma-analyze. Okay po, tungo na po tayo dun sa pagdidikod po. So isa pong napakagandang treasure old tree markers mga katiits. Isa pong isang butas po. Isang butas po na naroon po sa isang punong kahoy po na ito'y siguro po nag-iilad po ito ng mga 80 hanggang 100 years mga katiits. So, papansin po minsan yung ganyang mga edad ay minsan yung puno na lang at wala na mga dahon sa mga katiits. Okay po, ito po yung isa po sa mga senaryo na ang isang century old tree ay madalas po yan ay ginagamit po sa mga treasure marker na mga Japanese po na Korean po mga katiits. Kasi nga, yung alam po nila yung ano yung mga klaseng ano po yung mga klaseng kahoy po na ginagamit po sa treasure marker. Okay po, pwede po yung mga akasya, tuog, baliti, ano po yung mga minsan yung mga dilawang bunga, mangga, mga ganyan yung mga katiits. Mga tulad po, at basin niyo po kung ano yung mga dilaw na mga prutas po, madalas po yan ay ginagamit po ng treasure marker ng mga Japanese. So, yun po. Yan kasi po ay tumatagal po na how many years na pwede po. Tulad po ng niyog po. Puno ng niyog o yung coconut tree ay ginagamit din po. Bonsai, mga bamboo tree, ginagamit po. Ang bamboo mga katiis ay iba po yung ating bamboo na kulay green na medyo malaki.
yung sa Japanese bamboo ay kulay dilaw o yellow ang kulay niyan at medyo may kaliitan ang mga katiits. So, kung may napapansin po kayo mga ganyang bamboo sa mga gitna po ng bundok at ito po ay kaiba po ay po magdudod na po kayo, pwede pong mayroon niyang item na nariyan po mismo sa tabi ng mga bamboo, yellow bamboo na kulay katiits. Okay po. So, ito po yung iyong pansinin mga katiits ay isa pong bilog na butas po ang naroon po sa puno ng punong kahoy mga katis. Yan po ay ito mismo po ay pwede po isa pong palatandaan po na ito ay mayroong item po na nandiyan po mismo sa malapit sa punong kahoy mga katis. Okay po, ang inyong gagawin mga katis, una ay i-detect nyo po yung mismong punong kahoy. Kasi nga pwede po nasa loob po yung item. Ito na ang item po ay sa punong kahoy mismo. So i-check mo, i-detect nyo po ng metal detector, gold locator mga katits, yung mismong paikot po ng punong kahoy. Kasi kadalasan po mga katits, minsan po binubutasan po yan at doon nila linalagay po yung mga giveaways item mga katits, ang mga item po na kanilang tinatago mga katits. Madalas po yan mismo sa punong kahoy or medyo sa gaanong kalayuan po mga katits. So, i-check nyo po yung apat na kanto po sa east, west, north, and south mga katits. Kasi nga kapag mga ganitong old century tree, may tinatawag po yan mga katis. Minsan gumagamit po yan ng counter sign o tinatawag na coordinated marker sign mga katis. Okay po, kung ito po ay sa inyong detection po ng metal detector or gold locator at wala po dyan sa puno, posible po dyan na sa mga tinatawag po na counter sign o coordinated markers ang item po na located mga katiits. Yun po, isa po yan sa iyong pagkatandaan na ang punong kahoy ay isa lang na marker. Isang marker, treasure marker mga katiits. So, posible po, madalas po yung mga ganyang malalaking punong kahoy, mayroon yang tinatawag na counter sign o tinatawag na coordinated markers mga katiits. At doon po, minsan linilagay yung item. So, yun madalas po nakikita po ng mga treasure hunter po natin na naka-retrieve, nakakuha na po ng item na sa mga ganyang punong kahoy ay doon po nakita at na sumpungan po ang item doon sa mga counter sign o tinatawag na coordinated marker. Ano po yun mga coordinated markers? Pwede po yung mga small stone, pwede po yung minsan mayroon pong naka-ukit po doon, may mga kung may bilog, halimbawa may bilog o ano po yung nakalagay po doon. Minsan po may mga kakakibat din po na tinatawag nila yan na punong kahoy din po o pwede pong may kasabay na punong kahoy dyan na hugis triangle. Mahilig po talaga ang Japanese po sa triangle mga katits. Minsan po mayroong magkatabi po dyan na siguro po may kalakihan na o may katandaan po na magka-triangle po ang hugis po ng posible po nariyan po lang sa di gaanong malayo po yung area, yung pang item po na kanila tinatago. Okay po. Pwede pong tingnan po yung east ng 1 hanggang 3 hanggang 5 meters malayo. Ganun po yung opposite side sa west. 1, 3, 5 meters din. And also, yung sa kanyang north area, 1, 3 hanggang 5 meters din po yung layo. Ganun din po yung kanyang opposite side po ng north. Yung south area, pwede nyo po rin i-check po dyan sa hindi kalayuan po ng hanggang 5 meters po ang layo mga kapit. So yun po, yung apat po na kanto, west, east, north, and south, pwede nyo i-detect po ng metal detector and gold locator mga katits. Ayan po, sa pagdidikit po, sa pag-analisa po, tulad po nito sa isang punong kahoy ay wala na pong ibang napapansin po natin kundi yung isang butas lang po na parang sinadya po talagang butas
na as tingin po natin na posible pong mayroon pong laman kasi sa katandaan po yung butas po ay lumalaki po yung butas na yan mga katiits. Pagdating ng ito'y tumatagal na po mga katiits. Ayan po ay isa lang po sa isang pinaka-marker po talaga madalas po yung mga old century tree mga katiits. At yan po ang item po ay nandyan lang po sa hindi ganong kalayuan mga katiits. So yun po yung aking sinasabi kanina, sana po yung nasundan po nang ito yung nagpadala po sa atin ng ito yung napakagandang treasure marker na isang punong kahoy na ito po ay may butas po sa gitna. Ito ay i-check nyo po yung ito siya facing po siya ng south area mga katids kasi nga ito po yung nakaharap po sa atin sa south naman. So yung north area ay nandoon po sa 12 o'clock at yung east side dito naman sa kanan at yung kanyang west area ay sa kaliwa. So ito po yun po ang yung gagawin po mga katiits at minsan naman po mga katiits ay yung mga punong kahoy mayroon tinatawag din ng mga square nails. Pwede po nila yan bukod sa butas minsan naka-engrave po naka-okit po yung minsan yung mga hugis arrow naka-okit din yan at minsan mga katiits yung tinatawag din po nila na square nails na tinatandaan po nila pinapakuan nila at minsan facing north facing south or facing west or facing ito yung nakaharap sa east, north, south and east mga katiits. So yun, kanila pong ginagawa po yan para sa quick na ito'y halimbawa sa pagbalik po nila ay makikita pa rin nila kung saan po nakaturo at saan banda yung item po man nakalagay mga katiits. So yun po, at sa mga ganyang punong kahoy, punong baliti, nyug, akasya, mangga, so kung ano-ano pa mga old century tree na madalas po ay ginagamit po ng mga Japanese po. Lalahanin nyo po ang distansya lang po yan mga katiits hanggang 1 hanggang 3 o 7 meters mga katiits. Diyan po lang maglalaro. Kapag ito po ay inyo nasumpungan mga katiits ay pwede nyo pong yan po ay talagang gagamitan nyo po yan ng metal detector or gold locator kasi nga isa po sa napakabilis po ng quickie retrieve po ng item kapag mayroon tayong treasure hunting equipment like metal detector and gold locator. Okay po, yung mga bago pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe. Don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa aking mga video pa para bas. Thank you so much, katiits. God bless. God bless us always, katiits.